magandang buhay po sa lahat. At yun nga, bawat katanungan nga ng mga kabebe natin ay mahalaga po sa atin, lalong-lalo na po sa mga baguhan pa lang at sa mga nagsisimula pa lang. At yun nga po mga kabebe, ngayon po ay sasagutin nga po natin yung katanungan po ng kabebe natin. At baka itong katanungan na to ay isa din po sa katanungan mo. So ngayon po, shout out po sa kabebe nating si Rosto. Maraming salamat po sir sa patuloy po na suporta nyo po sa akin. At itong katanungan nyo po sir ay napaka-importante po at malaman din po ng mga kabibi natin na baguhan pa lang dito sa mundo ng duck farming at sa gusto pa lang po magsisimula. At yun nga po sa kabibi natin ay mag-iwan lang po kayo dyan ng komento, negatibo at positibo, at sasagutin po natin yan. At baka sa susunod po na video natin ay yung katanungan mo na naman po yung sasagutin natin. Pero ito nga po mga kabibi ay paalaala lang po, lahat po ng binabahagi ko po sa inyo ay disclaimer lang din po sa mga dekada na po na nag-aalaga na po ng mga itik. Ito po ay base lang din po sa karanasan ko dito sa area. At yun nga po mga kabebe, sisimulan nga po natin sa dumalaga na itik. Kung yung itik na ba na gusto mong bilhin, matanda na ba or dumalaga. So yun nga po mga kabebe, yan po yung isasagot natin. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung isa din po na palatandaan. Ito pong hinahawakan ko po na itik is babae po ito. Linagyan ko na po siya ng palatandaan. At sa mga nag-comment po sa atin dyan na sabi nila at baka daw ma-stress yung mga alagang itik natin, hindi naman po na-stress mga kabebe, kasi nga ito nga pong palatandaan kasi is sa sobrang dami kasi na mangiitik dito ay kailangan ko po talagang lagyan ng ganito. At ito nga po yun mga kabebe, hindi po ma-stress itong itik natin kasi nga ay medyo malayo din po yung kanang hiniktan ba sa PC. Yan, medyo dalawa yan mga kabebe, kasi yung iba is isa lang yung ganito, sa akin dalawa ganyan. Medyo malayo po sa ilong. Dapat nga po is wag talagang ganyan, no, para hindi sila ma-stress. Pero yun nga po ay minsan ay hindi natin maiwasan, lalo pag kumakain sila, minsan isa kanabitang magsabod, kaya nabubunot ba, nagkakabungi sila ba. So ito sinasabi kong hindi naman stress, pero depende pa rin sa iyo yun mga kabebe, kung ano yung paraan mo ng palatandaan. Pakita ko din po sa inyo yung mga 1-year-old ko na mahigit na mga itik. Itong hinahawakan ko po mga kabebe, ito po ay 7 months po na itik. Matatawag natin talaga ito na dumalaga pa din. At yun nga po mga kabebe, itong ang hinawakan ko is inuwi ko nga dito sa bahay kasi nga ay napilay siya. Kasi yun din po yung isang problema natin pag pinapastol po natin yung itik, yung natitinik po sila yung mga damo-damo nga kanabitang na tunok. Yun ang nangyari. At ito, papayat po talaga itong itik na to. Pero itong itik na hinawakan ko mga kabebe, ito po ay babae. So ngayon po mga kabebe, tanong nga po is ano pa ba yung palatandaan na yung itik na bibilhin natin or yung aalagaan natin is matanda na ba or dumalaga. So ito po yun mga kabebe. Pagtingin mo pa lang sa mukha niya mga kabebe is malalaman mo na talaga kung dumalaga ba ang alaga mong itik. Or nakaitlog na ba yung itik na hawakan mo or bibilhin mo. So, unahin natin dito sa ulo mga kabebe. Unsay ulo? Hindi, ulo ng itik. So, yan mga kabebe, oh. Yan, hindi ko alam kung nakikita nyo ba yan, yan. Ibig sabihin po, pag may ganyan na mga kabebe dito sa liig niya, is nabibridan na po itong itik na to. Kasi number 1 po kasi pag yung itik natin is nangingitlog na or magsisimula na po siyang mangitlog, is nakikita din natin dito sa may ligan niya. Kasi pag nagbibreed po yung lalaki, pinapatungan itong babae, tas kinakagat po dito sa may liig niya. So mangyayari, nagiging kalyo po dyan, nagiging kalbo. Pwede nyo din po tignan, pag sabi ng pinagbilhan nyo na dumalaga yan, hindi pa siya nakakaitlog. So, tignan nyo din po yung uluhan niya dito sa may ligan niya. Kung nagsasabi pa po ba ng totoo yung pinagbilhan nyo, kung hindi pa po ba siya nakakatikim ng itlog, ganon. Yan, titignan mo sa liig niya at dito po. Dito sa may likuran niya. Dito sa likuran niya mga kabebe, number 1 po talaga na makikita din po natin pag sinabi ng buyer na
yung nagmamay-ari ng itik na hindi pa daw nangingitlog ng itong itik na to. So titignan mo din yan dito, makikita mo yan dito sa katawan niya mga kabebe dyan, kasi magiging kalbo dyan dyan magiging kalbo, tumutubo yung mga balahibo. O yan, isang palatandaan, ulo hanggang dito. Tapos dito naman po tayo sa pakpak. Malalaman mo talaga yung itik na dumalaga mga kabebe, kasi yung katawan is maliit, tas pabilog po yung katawan po ng dumalaga na itik. Ganin mo, malalaman mo. Tas dito talaga number 1 sa balahibo niya. Agay. Dito po sa balahibo niya mga kabebe yan. Napapansin nyo? Maganda po yung pundasyon po ng balahibo ng itik natin. Malalaman mo talaga na dumalaga kasi ay dito pa lang sa balahibo niya, makikita mo niya sa pakpak niya kung nagluluro na ba yung mga alagang itik na hahawakan mo. Kasi pag medyo matanda na po yung 1 taon na po yung mga alagang itik mo mga kabebe at hindi pa po nagluluro or nagmo-molting stage, ay makikita mo na siya dito kasi may mga sign na siya nagmo-molting stage na. Pero ito po ay wala ka pong makikita. Wala kang makikitang bakas na kahit na ano. Yan. Ibig po sabihin is dumalaga po ito na itik. Tas dito po sa mga balahibo niya makikita mo yung katawan niya wala. Ito ay 7 months na itik. Tas dito din po mga kabebe, sa paan niya po, pag dumalaga po yung mga alagang itik natin is maganda po yung mga ganito nila walang kalyo po yung dumalaga na itik. Hindi po masyadong makalyo, tas hindi po malaki yung paa niya. Maliit lang po yung paa niya mga kabebe, ganyan. Tignan nyo. Ito din po yung isang titignan nyo. Walang kalyo mga kabebe, wala. Ibig sabihin, ito ay dumalaga na itik. Yan po. Pag ganito pong dumalaga na itik mga kabebe, is yung pangingitlog po niya, simula na magsampa po talaga itong mga alagang itik natin na dumalaga. 5 to 6 months po target ay pwede na pong mangitlog itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, ito pong hinahawakan ko, ito po yung itik ko dati na maliliit, yung napag-iwanan na. So yun nga po mga kabebe, kaya sinasabi ko sa inyo, ang paglaki po talaga ng mga seo ay hindi po talaga uniform yung paglaki nila. Kasi may iba kasi na hindi po nakakasabay sa mga malalaki. So wag tayong mag-alala doon. Pero yung problema, yung disadvantage lang po is ang pangingitlog nga po nila is nadidelay. Imbes na 5 to 6 months, ang nangyari 6 to 7 months yung pwede nilang makabuo pa ng egg production. So ito yung alagang itik ko na ihid, yung maliliit. So hindi ako nag-worry kasi nakakatikim din po ako ng itlog nito kahit maliit po siya noon. Pero at least po ay nakakabawi at hindi tayo magiging lugi. Kasi kung malulugi ka man dito sa itik mga kabebe, pag yung itik na wala ng silbi, yung dito niya po, lalabas na po yung matris niya sa kita. Yan matris niyang paglalabas na yung puwitan niya, wala na yung pag-asa, ulamin mo na lang. Kasi hindi na talaga yan mangingitlog. Kasi sira na yung dito niya. Tapos yung malalaman mo din po na yung itik natin na damage na, kahit bata pa yung itik natin, yung 7 months pa lang or 1 year old or ano, makikita mo yun dito mga kabebe. Pag nagbabasa po yung dito niya mga kabebe, yan dito niya, ibig po sabihin isa kanabitang yung itlog hindi po lumabas na dito ba, nabuak diri sa sulod. So ang mangyari, magbabasa dito niya. Tapos ang mangyari yon, papayat yung itik mo, kaya ihawin mo na, lutuin mo na lang para may silbi. So walang lugi po talaga mga kabebe. Ito po yung dumalaga po natin na itik. Yan po ang makikita natin. Unang sign, ulitin ko, dito po sa may ligan niya. Pag sinabi nilang hindi pa nakatikim ng itlog, hindi pa ganon. So titignan mo dito kung may kalyo ba dyan, kasi nakakalbo dyan Tapos yung katawan niya, tignan mo. Tapos ito po yung mukha ng dumalaga, yung pakpak pa lang niya, sobrang kinis po. Makikita mo talaga na walang kabakas-bakas na pagmo-molting stage. Yan po. Tapos tignan nyo din dito sa paa niya. Kung yung paa niya is may kalyo, makalyo, tapos dito sa may ganyan niya, kanang yung
tuhod, makikita nyo yan eh. Pag may kalyo na, ibig sabihin, mga 1 year old na yan mahigit. Yan po yung mga palatandaan natin mga kabebe. At so yun nga po mga kabebe, ito pong hinahawakan ko na itik. Ito po yung itik po natin na 1 year old na po. So yun nga po mga kabebe, kung yung dumalaga is yun yung mga dapat tignan natin. At wala pa din pong masyadong nabago mga kabebe. Ganun pa din po, titignan pa din po natin dito. At sa forma po ng katawan ng itik mga kabebe, malalaman mo na talaga kung itong itik na hinawakan mo dumalaga or matanda na. Kasi pag dumalaga talaga is pabilog yung katawan. So ang nangyayari, itong itik na 1 year old ay pataas na po, medyo malaki na po yung katawan niya. Ibang iba na po talaga sa dumalaga. Tas yung makikita nyo yung pakpak niya mga kabebe. Iba na yung forma ng katawan ng pakpak niya, at dito po sa dulo ay makikita nyo na talaga na itong itik na ito ay hindi na po siya dumalaga. Kasi dyan no, sa dulo po ng balahibo niya is medyo may mga sign na hindi talaga siya fresh. Yan po, yan o, tignan nyo, ibang iba po talaga sa balahibo ng dumalaga natin. Tapos yung palatandaan po ng itik natin na 1 year old na ito po, binutasan ko po dito sa may balat niya po mga kabebe. Yan po, binutasan ko at yan. Medyo lumiit na po ito kasi nga siguro naputol na din po. Yan po mga kabebe. Tapos sa paan niya din po, ito, makalyo na po siya. Ito po yung 1 taon talaga sinasabi ko. Nakita nyo kanina yung dumalaga ko, wala masyadong kalyo. Pero once na actual na po kayong bibili ng itik nyo mga kabebe, yan po yung titignan nyo talaga mga kabebe. Kung yung itik na bibili nyo, dumalaga ba or matanda. Yan, isa din po yan na sign. Makalyo po talaga siya. Tapos yung buntot niya po mga kabebe, makikita mo na matanda na yung itik mo pag dito na medyo upaw-upaw na dito sa buntutan niya, tas dito sa may pakpak niya. Yan po yung mga palatandaan na yung mga itik natin is medyo 1 year old na or nagkakaling. Pero yung itik nga nagkakaling mga kabebe, mahalata mo na talaga yon kasi nga sa balahibo pa lang mapapansin mo na, kasi number 1 talaga na nakakalbo sa mga itik pag nagkakaling na is ito pong pakpak nila. Dito po nagiging nalalagas po yan, makikita nyo talaga kaling na. Tas dito sa buntot niya hindi masyadong natutubo. Tas dito sa may dyan sa may ligan niya, tas dito sa may likuran niya. Sign po yan na itong itik na to pag nakakalbo dyan, tas dito po sa may likuran niya is yung unlimited mga breeder na po ang matanda, medyo matanda-tanda na po talaga mga kabebe. So yun yung mga diferensya mga kabebe. Sana nga po ay makabili ka po ng itik na 100% po talaga na dumalaga. Good luck po sa iyo at happy farming. Sana nga po mga kabebe ay may natutunan din po kayo sa dumalaga nating itik at sa matanda natin mga itik. At yun nga po mga kabebe, ito nga pong palatandaan ng itik natin ay disclaimer lang din po. Depende po sa iyo kung ano pa yung paraan po ng paglalagay mo ng palatandaan. Kasi ito sa akin is medyo madugo po talaga mga kabebe. Kasi nga itong balat nga po nila is binutasan nga po natin. Pagkatapos na binutasan ay nilagyan din po natin ng kuan. Ito nga. Yan yan. Kaya yun lang po mga kabebe. At sa pangingitlog naman po mga kabebe is depende pa din po yan kung ano ba nga yung paraan na pag-aalaga po natin na sabi ko na yun. At yun nga ay ilang taon nga ba mag-start or mag-stop po yung pangingitlog ng mga iting natin o tinatawag nga na menopause na ba. So yun nga po mga kabebe, 5 to 6 months ay mag-start na po yan mga itlog. Pagkatapos po ng 2 taon is sumihina na po talaga 2 to 3 years ay maghihina na po talaga yung egg production po ng mga alagang itik natin. Pero at least po ay may itlog pa din po yung 3 taon mga kabebe. Lalo po at pinapastol po natin yung mga alagang itik natin at hindi po talaga tayo malulugi. At yun nga po, ilang taon nga ba bago mag-stop po yung pangingitlog po ng itik. So sa seminar po na pinuntahan po natin mga kabebe, kasi nga ay hindi pa din po naman tayo nakarating sa point na yan na naobserbahan natin na ilang taon, kasi yung parents ko talaga sabi din nila is nasa 7 years ay nangingitlog pa daw yung mga alagang itik natin. Yun nga, paminupos na 7 years to 10 years ay may mga itlog pa yung mga alagang itik natin yan. Pero hindi po talaga ganun ka-active katulad po ng itik na 3 years old pababa.
Kasi nga ay pag tumatanda nga po yung mga alagang itik natin, humihina po talaga yung egg production. So yun nga po mga kabebe, sabi nga ng parents ko din po, kasi matagal na din po sila nag-aalaga ng itik, is nasa 7 months ay pwede pa po daw, 7 years ay pwede pa din po daw mangitlog yung mga alagang itik natin. Pero yun nga, depende na po talaga mga kabebe. Pero ganun katagal po na pag-aalaga ay wala na po yun mga kabebe. Much better na kuha na lang natin yun, yung dispatsa, kasi ay wala na talaga yung egg production talaga. Once in a blue moon na lang talaga yan sila kung mangitlog. So yun nga, maganda na itlog mga kabibe, kahit nagkakaling po yung mga alagang itik natin, 2 years pataas, 4 years, 5 years, ganun. Kung may itlog pa yung ganyang panahon or taon is okay. Pero yun nga ay wag tayong aasa talaga na yung egg production nila ay tataas, kasi nga po mga kabibe, pag ganyang taon talaga 2 years pataas is humihina na po talaga yung egg production po ng mga alagang itik natin. At yun nga, sa pagkuan ko nga ng seminar, 10 years daw is magmiminopause na daw yung mga itik na mga nangingitlog. So yun ang sabi nila. Sa ngayon po ay hindi ko pa din po alam, hindi ko pa din po yan na nararanasan mga kabebe. At yan po yung gusto ko ding alamin kung gaano ba, kasi mas maganda kasi yung may experience talaga natin, yung nakita talaga natin, at sa ganun ay totoo talagang nangyayari, kaysa naman sa sabi-sabi lang. Lahat po ng sinishare ko sa inyo ay disclaimer lang din po sa mga nag-aalaga na po ng itik, na dekada na din po yung karanasan. Ito pong binabahagi ko po sa inyo mga kabebe ay base lang din po ito sa experience at sa nakikita ko po dito sa mga alagang itik ko. So yun nga po mga kabebe, ito pong mga alagang itik na inalagaan ko po ngayon ay meron po tayong mga seho, tas meron din po tayong dumalaga na itik, tas meron din po tayong itik na 1 year old na din po mahigit. So, yun pong mga sinishare ko sa inyo mga kabebe ay base lang din po ito sa nakikita ko. At yun nga, at ito nga, actual nga pong nakikita ko dito sa area kung ano nga po yung totoong nangyayari dito pag ganitong pinapastol lang po natin itong mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabebe, sa pag-aalaga nga po ng itik, lalo na po at pinapastol lang po natin itong mga alagang itik natin, pag ganitong free range po yung paraan natin, is napakalaking tipid po talaga mga kabebe. Magmumulting stage man or magluloro itong mga alagang itik natin is no worries po tayo, kasi nga hindi po natin kailangan na maglabas ng feeds or patuka sa mga alagang itik natin, kundi ay inaasa lang din po natin dito sa area. At yun nga po mga kabebe, ito nga pong mga alagang itik natin na dumalaga is nasa 5 to 6 months po talaga yung pangingitlog nila. Pero nakadepende pa din mga kabebe kung ano po ba yung paraan ng pagpapatuka natin, either ito ba ay naka-poultry or naka-pastol. Pag ganitong pastol mga kabebe, 5 to 6 months ay pwede na po talagang mangitlog itong mga alagang itik natin. Pero depende nga po yun sa patuka or ano ba yung nakakain nila dito sa area. Kung marami bang pagkain, number 1 is yung patubig po talaga mga kabebe. Kahit po na 5 to 6 months, kung yung alagang itik natin na dumalaga is kulang po ng patubig, kulang din po ng patuka, ay hindi po talaga yan mangingitlog mga kabebe, kundi ay mag-i-extend po yung egg production po ng mga alagang itik natin. Pero sa akin nga po mga kabebe, ito nga pong mga itik na inalagaan ko simula pa noon, tas ngayon po na may dumalaga na din po tayo, 5 to 6 months ay 5 months mahigit ay nakatikim na po ako ng pakunti-kunti po ng itlog po ng mga alagang itik natin. Dahil nga po yun dito na pinapastol lang po natin itong mga alagang itik natin, kasi dito nga po sa area pag may masaktong patubig at marami ding namang makain ay katulad din po yan ng duck layer, yung resulta po ng egg production po ng mga alagang itik natin. At yun nga, disclaimer lang din po sa mga nag-aalaga din po ng mga itik nga, ito nga po ay base lang din po sa mga karanasan ko nga po dito sa area, free range area, or pinapastol lang po itong mga alagang itik natin. At din sa mga 1 year old din po na mga itik mga kabebe, ay sa ngayon po yung 1 year old ko ay hindi pa po nagmo-molting o hindi pa din po nagloro. So magandang sign din po yun mga kabebe, na hanggat hindi pa nagmo-molting stage itong mga alagang itik mo is kung pwede lang is paspasan yun ni magpakaon para makatikim ka ng itlog ba bago sila
nagmo-molting. Magandang tips din po mga kabebe, pag ganitong nag-aalaga ka ng itik, much better na yung mga alagang itik mo ay hindi po pantay-pantay yung edad. Kasi pag pantay-pantay po yung edad ng mga alagang itik mo, pag panahon na magkakaling or lalo na po pag magmo-molting stage na po itong mga alagang itik natin, is malaking problema, lalo at dito lang po tayo kumukuha ng income kasi pag magmumulting is nasa 1 month to 3 months pa naman yung haba ng panahon pag nagmumulting talaga itong mga itik natin. At least po kung may dumalaga ka is may income ka pa din, nangingitlog pa din kahit papano, kahit yung ilang buwan na hindi mangitlog yung mga matanda natin na itik is no worries po tayo. Pero depende pa din sa iyo yan mga kabebe kung ano ba yung paraan na gagawin mo. Kasi ito nga pong sinishare ko sa inyo is base lang din po ito sa karanasan ko po dito sa free range area. At yun lang mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.